Okay. Magandang umaga po sa bansa. Okay, so tayo po ay nakatulog po ba kayo maayos? Hindi lang kayo po, ano? Bumalik tayo sa membership. Mas mainit po. Okay, so sige po. Salamat sa malamig na panahon. Salamat sa lamok. Pero nakatulog naman. At ang namiso yung mga matuwanda yun sa amin, nag-aaway. Nahanap ko kagabi, pero sige na, tulog na po. Alam po, sige na. So sige po, tayo po ay pasalamat din sa Panginoon. Nagkaroon na tayo ng meditation. At naganda po sa atin, ano? Ang ating mga konsigawa. Sige po, tayo po ngayon ay, okay na po, nasaan na tayo? So tayo po magsimula sa panalangin. Sige po, panalangin po muna tayo, sumawit tayo sa Diyos. Okay, sige po. Kuya Jake, pangunahan mga tayo sa panalangin po. Okay, let's pray. Sige po. Nakilang Diyos, kami po yung malapit sa inyo sa umaga po nito. Examen po sa amin sa magdamag, pahingahan. Tumatawag sa po sa amin ay may kakulangan sa pahingahan. Pero pa rin po Diyos, bigay po sa amin ng kalakasan sa umaga nito upang magamit po namin ito pang sambahin at purihin ka. Sa iyong kabutihan, kapatan, biyaya at awa sa amin. Patawad po naman po mga kukulang pagkakasala namin sa isip, salita at sa luha. Gabayan po kami sa araw na ito. Ano man po mga gagawin namin, ay may balik po namin ang pinakamataas na pasasalamat at pagsamba sa inyong pangalan. Kaya mga pag-aaralan po namin sa inyong salita, gabayan po ang pagsalita namin. At ikaw rin po ang siyang magbigay po ng hamon at magpalakas po sa aming spiritualidad sa araw po nito at sa mga susunod na araw. Sa iyo po namin binabalik na papuri at pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan, okay, bawal po na tayo sa lead. Bago tayo action song na po. Okay, tayo tayo lahat. Sige, tayo ay mga isipin nyo muna. Kayo ay nasa school sa mga bata. School. Would you seek help? Dapat may kasama ang teacher dito ni Papa. No? At aray ko nga. Mamo. Ayan. Baka yung mga si puro na ano, puro yun. Ano yung pinapakatan? Sundalo ni Cristo. Hindi yun. Okay, so pwede natin, di pa sasabundok tayo, no? Mayroong sa ibang bundok. Okay, so ano kakatin na ito? My God is so big. My God is so big. So strong and so mighty. There's nothing my God. Maririnig kami ni Ito. Nico. Okay, read natin. My God is so big. My God is so big. Ready? Say! My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Okay, sa pawimik, sunsok. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Hindi natin. Kuha kayo ng partner. Okay, kuha kayo ng partner. Partner. Okay, partner, ready? Ready. Si Jesus ang sandigan, na si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Ready? Mas matatag sa kabundukan. Hindi magigiba. Ready? Say! Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba. Ang Biblia ay sandigan, hindi magigiba. Ang Biblia ay sandigan, hindi magigiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba. Ang Diyos ay sandigan, Hindi magigiba. Ang Diyos ay sandigan, hindi magigiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba.
po natin ating magbabible devotion. Okay? So, bagay ito. At anong bundok? Ano yung akyating bundok na? Carmel. Okay. Kagabi ay, ano ba bundok yung akin? May bundok yun eh. Alam mo? Ha? Meron bundok yun. Okay. So, ngayon po, ang bundok ng Mount Carmel sa Bible. Ang topic na ibabahagi po sa ating ni Brother Waki. So, sige po, pakita po natin sa Italios, pamahagi sa ating sa pinawaki batis. Sige po. 1 week to 1 days. Okay. Nasa cellphone po kasi ako Sige po. Magandang umaga po sa Pag-alis mo na lang para mahilig sa Magandang umaga po sa bawat isa. Napakaganda ng view po dito sa place po na nakapahan po natin. Ano po? So, dati nasa Malento po tayo. Papalayo tayo ng papalayo. Mukhang tama ka. Umayo. Tama po. Pastor Quirino. Magandang umaga. Sana po sa umaga po ito, sa ibabahagi po natin, sa devotion po natin sa araw nito ay hindi po yung mga salita po ang makita niyo po. Bagus po, makita natin yung kapangyarihan at kadakilaan po ng ating tunay na manlilikha po. Yung tunay na Diyos po natin, na ating, ang Diyos ng Bible po na ating sinasamba at pinupuri po natin. Yan po. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Kings chapter 18 verses 15 to 41 po. 1 Kings chapter 18 verses 15. Mag-start po tayo sa 15 down to 41 po. Mag-ano na lang po tayo, salitang basa na lang po. Tapos po yung last verse na lang po ay sabay-sabay po tayo. Tayo po tayong lahat. Ibigigan na po sa ating mga 1 Kings chapter 18 po. Verses 15 to 41. Nandiyan na po ba, Christians? Amen. Sa pangako, nandiyan na po ba? Amen. Sige po. Ako wala po pala eh. Ayan po, medyo malit yung text eh. No? So, chapter 18, verse 15. Alternate na lang po, ano? 15 po tayo mag-start hanggang 41. Sa 41 po, sabay-sabay na tayo. Sige po. And Elijah said, As the Lord of hosts liveth, before whom I stand, I will surely shew myself unto him today. So Obadiah went to him, Elijah. And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam. Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, which keep at Jezebel's table. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people, and said, How long halt we between two opinions? The Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Let them therefore give us 2 Balaks, and let them choose 1 Balak for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under, and I will dress the other Balak, and lay it on wood, and put no fire under. And call ye on the name of the Lord, and call on the name of the Lord, and God that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken. And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you 1 Balak for yourselves, and dress it first, for ye are many, and call on the name of your gods, but put no fire under. And they took the Balak which was given them,
And they dressed it and called on the name of the Lord, Morning, even on the moon. saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and he lit upon the altar which was made. It came to pass at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is God. He is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth and must be awake. And they cried out and cut themselves after their manner with knives and lances, till the blood gushed out upon them. And it came to pass, when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice nor any to answer, nor any that regarded. And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and there were out of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar, as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he said, Do it the second time, and they did it the second time. And he said, Do it the third time, and they did it the third time. And the water ran around about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell, and it consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God, the Lord, He is the God. And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal, let no one escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there. Okay, sabi po tayo. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. Sige po, pwede na po tayo. Kapag na po sa rin. Sige po, i-recap lang po natin yung pinaka-story po ng passage na binasa po natin. So dito po ay, ito po yung panahon na ang hari po ay si King Ahab. Ang kanyang pong asawa ay si Queen Jezebel. Isa po siyang Phoenician princess. Ibig sabihin po, hindi po siya talaga Hudyo. Kung hindi po ako nagkakamali ay sa ancient modernization po, ay ancient civilization po ay Syria or Lebanon po yata yun. So, ang problema po ko ng panahon na yun ay si Jezebel po ay pagan. So, busy po siya, busy sa pagpo-promote ng idolatry. Ayun. So, ang mga tao po noon, ang mga Israelita po ay mga naliligaw. Mas pinaniniwalaan po nila yun. Siyempre, queen po yun, powerful po. So, siyempre, ang Diyos ng Israel, mahabagin po yun. Ayaw niya ng chaotic or magulo ang Israel. Siyempre, siya pa rin ang dapat na kinikilalang Diyos. Kaya, sinend po na si Elijah. Si Elijah po ay parang nagkaroon ng showdown. Parang ganun po. No? So, kung talagang parang diniyar niya po kasi utos po ng Diyos yun na ipapakita yung kapangyarihan ng totoong Diyos. Kung sino ang totoong Diyos, yun bang pinaniniwalaan ng yung Diyos nila Jezebel. And ang sabi po ni Elijah doon, kung si Baal ang totoong
Diyos, siya ang sambahin natin. Pero kung yung true God na kinikilala natin, Diyos ng Israel, na pinakilala pa mula ng panahon ni Abraham, ang totoo talagang Diyos, nakita niyo po, ano? Kung titingnan po natin, saglit lang. Pero sa panahon lang ni Jezebel, na nakurap na agad yung mind ng mga Israelita, di po ba? Pero kung titingnan niyo po, panahon pa ni Abraham, nagpapakilala ng Diyos. Wala nang hiniwalay na sila, nagpakita ng mono, pero ganun lang po kabilis kinukurap. Sa panahon po natin, ganun lang din kabilis na ikukurap po yung ano natin. Kaya kailangan po natin talaga magpakatatag. Kailangan po talaga natin makilala yung tunay na Diyos po natin. Ano po talaga yun? Saan po nanggagaling talaga yung faith po natin? So, ayun po, nagkaroon nga ng showdown. Ang mangyayari po doon ay ginather po ang mga Israelita, tapos ang maglalaban po ay isang propeta ng Diyos, si Elijah, versus, alam niyo po, ilang prophet? Binanggit po rito, 450 prophets. Outnumbered po, no? 1 versus 450. So makikita po natin dito na parang ano, hindi naman talaga, dito po parang pinapakita, hindi naman talaga pag marami, yun na talaga agad yung totoo eh. Right. Huwag po tayong magpapakawa na parang dami naman ng maniniwala. Doon na yata ito, yun yata ang ito, hindi po yun. Kailangan po natin pagbasihan talaga yung salita po ng salita talaga. Hindi tayo naliligaw. Ayun po. So, ang mangyayari po ay mag-aalay sila ng isang bull or balak po na ano, tapos maglalagay sila ng altar sa altar tapos iaalay nila yun, burn offering po. Kaya lang po, sa isang condition, hindi po magpo-provide sila ng apoy. Pagkos tatawag po sila sa kinikilala nilang Diyos at yun po ang magpo-provide dapat ng apoy. Ayun po, so sa kwento nga po na yun ay nauna yung 450 prophets, ang dami po nila, di po ba? So sige, ayun na, inandaanan nila yung kanilang altar, andyan na yung bull, tapos ayun na, naglagay na ng mga stones, nakaready na po, apoy na lang ang kulang. So tumawag na sila, nagpray na po sila. Ayun, so medyo kinukutsa na konti ni Elijah. Sige, lakasan nyo pa, baka hindi kayo naririnig, baka natutulog, o baka naglalakbay, nasa galaan pa yun. Wala, hindi pa kayo, lakasan nyo. So inabot po ng hanggang tanghali. To the point po na yung mga prophets po, alam niyo po, nung kinuha na ni Elijah, wala po, walang nangyayari. Binerify ko po, sinig ko nga po kung talagang nag-cut sila ng nakalagay po kasi cut themselves Naglalas. Nag-iiwa na po sila. Penitensya. Masyado na po desperado na po sila, para lang talaga kung hindi sila mapahiya, masabing tunay sila, sinasaktan na po nila yung sarili nila. Hindi po ganun yung Diyos po natin eh. Tayo po yung sasaktan natin yung sarili natin. Baliktad pa nga po yung Diyos po natin, yung Master po natin. Siya pa yung sinaktan, siya pa yung binugbog para po sa atin. Nabaliktad po, hindi po ganun. Sila po, kung ano nang ginagawa. Desperate moves na, para lang nakita nyo na, sinasaktan na. Wala pa rin po. In other words po, binigay na po sa kanila lahat, wala pa rin, wala pa mangyayari. Then si Elijah naman po ngayon, yung siya naman po ngayon yung ipapakilala niya. Kaya po sabi niya rito, ngayong araw na to, Israelita, ipapakilala ko sa inyo. Ibabalik natin yung tunay ng Diyos. So, ano po, ilagyan pa po ng tubig. Binuhusan pa po ng tubig. Alam naman po natin na napakahirap. Lalo po nasa bundok sila sa Mount Carmel, di po ba? Ang hirap pong mag-produce ng apoy sa bundok. Tapos yun po, nanalangin po ang si Elijah, and lo and behold po, from heaven po, may apoy po na pumagsak. At nabalik po ang tiwala po ng lahat ng Israelita. So sabi ko nga, dito po sa binasa po natin na to, may 4 po na Bible wisdom po na gustong ipakita po sa atin ng Diyos. Ito po ay old story.
story, pero ito po ay applicable pa rin po sa panahon po natin. Kasi nakikita ko po ito, tungkol po ito sa idolatry. Parang umiikot siya sa idolatry, which is nangyayari po talaga ngayon sa panahon natin. Nakukurap po tayo ngayon ng idolatry. So dito po una, ang sabi po rito, trust in God's power and authority. Yan po. Sabi po dito sa verse 15, as the Lord of hosts liveth, before whom I stand, I will surely shew myself unto him today. Makikita po natin dito yung confidence po ni Elijah, Elijah's confidence. Bakit po ganun yung confidence niya? Bakit po ganun na parang bold and courageous siya, na ang tapang niya? 1 verses 450, outnumbered po yan. Di po ba? Sa buhay po natin ngayon, bilang mga Krisyano, sa totoo lang po, outnumbered din po tayo eh. Right. Sa trabaho natin, sa eskwelahan, sa mundong ginagalawan natin, mas marami po yung non-Christians na mga nakakasama natin. Tama po ba? Tapos nag-iisa tayo. Sometimes, dami nila, parang ang hirap yata. Pero dito po pinakita ni Elijah yung confidence po niya na kahit ako nag-iisa, kahit marami kayo, kahit nga gawin pa nga pong 10,000 yun eh. Sa palagay niyo po ba matitinag si Elijah ron? Sa palagay niyo po ba mahihiya siya na banggitin yung Diyos niya? So si Elijah po ang naging representation po ng totoong Diyos. Sabi nga, ipapakita niya ang totoong Diyos sa marami, sa lahat, na kapaligid po na yun, mga oras po na yun. So sa mundong ginagalawan po natin, ang tanong po dyan ay, katulad din po ba ni Elijah yung confidence po natin? Nababanggit po ba natin sa paligid po natin? Sa mga taong nakakasama po natin? Na alam naman po natin na hindi pa po nila kilala ang totoong Diyos. Na ipapakita po ba natin? Or pareho lang po ng, yung galaw po nila, yung kilos nila, yung salita nila, pareho lang po natin. Dapat po hindi po natin dapat po makita yung kaibahan natin. Kailangan po makita sa atin yung isang totoong Krisyano. Marami po kasi magpapanggap dyan eh. Christian din, parehas lang tayo. Ganun, nangyayari po sa akin dati. Ay, Christian ka ba? Parehas lang tayo. Parang di yata ako pare. Parang magkaiba, di ba? Hindi po ibig sabihin na, tinan niyo po yung sa kanila, di ba? Gaya ngayon, Holy Week. Happy Holy Week po sa atin, di ba? Bukas, huwag kayong magsusugat. Hindi nagagaling yan. Yan, ganyan po, yung bata po kayo. Pagka Biyernes Santo, huwag kayong lalabas. Bawal. Maliligo ka lang hanggang tanghali. Pagka 12 na, huwag ka na maliligo. Sabi po ng lola ko eh, kasi devoto pong Katoliko yun. Sabi nga, dugo na raw po ni Kristo. Tapos di ko po naiintindihan yung sabi niyang, lagi niyong binabanggit, yung pagka-araw yung Holy Week, tapos parang yung kinokontra mo, Hudyo ka ba? Ganun. Hindi ko po naiintindihan yung Hudyo nun. Bata po kasi ko. Kaya, Hudyo. Ay, Hudyo. Balasubas. Ano ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko nga po alam eh. Ganun parang, Bastos, kumukontra. Parang ganun, pag kinokontra mo, halimbawa, naligo ka, alauna, dapat hanggang alas 12 lang. Tapos, nagpapatugtog ka ng music, malakas pa, hindi dapat, gano'n. Tapos, lumalabas ka pa, gumagala, hudyo ka ba, gano'n. Yun, so, yun po. Pangalawa po ay yung futility of idolatry. Pag sinabi po natin the futility of idolatry, ano naman po natin, kung pagkukumparahin natin, sige nga po, tanongin ko nga po kayo. Yung mga idol versus yung true God. Ano po ang pagkakaiba? Magbigay nga po kayo ng pagkakaiba ng isang idol, saka ng ating true God. Siyempre, hindi nakakapagsalita yung idol ka. Opo. Andiyan siya. Hindi na parang nakakarinig. Hindi siya nakakaminig. Hindi po siya. Hindi siya narinig. Kaya ano na gano'n siya? Na nagtutry yung mga Sabi mo. kung paswerte. Ano pa po? Di ko ba ang mga idol
sinabi nating idol, nung panahon po na yun, pag sinabing idol po nun, usually mga rebulto po yun, mga sinasamba-samba nila. Pero sa panahon po natin ngayon ay nag-evolve na po eh. Marami na po ang idol. Pag sinabi na po natin idol, Hindi lang rin. anything po na pinaprioritize natin over God. Ah, Pag po mas lamang na yun, yung bagay na yun ay mas lamang na siya modern eye. kaysa sa ating K-pop idol. Ano? Kinecreate na po ng mundo yan, yung idols. Dami na. Isipin niyo po, nababalitaan ko. Halimbawa, K-pop, magpo-concert. Bukas pa yung concert. Nandito na ngayon yung mga manonood. Nagkakamp na sila, natutulog sila. Hinihintay nila para sila yung unang-unang. Tapos, sumisigaw. Sabi ko, tao lang yun eh. Kahit dumaan sa harapan ko, titingnan ko lang eh. Tingnan ko lang kasi, okay na, okay. Tapos na, pero, sa lipod sila ng ticket, gano'n pa rin. Yung mga kabataan ko, gano'n, binabalita po, napanood ko dati, binabalita. Pag nabalitaan nila, 3 months or 4 months before, ay mag-concert yung kanilang K-pop idol or sino mga idol na yan, iipunin na nila yung baon nila, di na pala sila gagastos para makabili lang ng concert ticket. Ganon sila agad. Pag tinignan niyo po yung kwarto nila, punong-puno po ng poster. Para Fernandez. Punong-puno ng grabe. Diba? Diba idolatry na po yun? Wala na. Collector's item. Nagko-collector items na ginagastos na nila ng mga mahal. Di po ba? So, man-made po ang mga idols, samantalang ang totoong Diyos po ay self-existent. Hindi po siya create. Right. Hindi po siya, eternal po ang kanyang time. Hindi po mamamatay ang Diyos. Mauubos po tayong lahat, pero ang Diyos po, wala sa kanya yung concept ng time na, ay sandali, kailangan mo. Walang ganun po eh. Eternal po siya. And dito po sa binasa nating passage, makikita po natin, limited lang po ang mga idols, ang kanilang mga power. Right. Very, very limited po. Kung K-pop idol naman yan, wala yan. Limited power lang yan. Ngayon lang yan. Time will come. Ala na yan. Tatanda rin mga yan. Mawawala din yan. Pero po, ang totoong Diyos, mula noon hanggang ngayon, kung paano siya nagpakilala, mula dun sa kanyang pinakita na niya ang kanyang power, mula pa sa kanyang creation, hanggang sa kanyang salvation, na nakuha po natin. Di po ba? Tayo pong mga Kristyano nakakilala. Tayo po ang nakasaksi. Salamat nga po, merong Elijah na pinadala ang Diyos sa atin para makakilala tayo dito. Nagpakita sa atin na ito yung totoong Diyos. Kasi kung, halimbawa po, sa akin, kay Pastor Carlo. So kung di ko po na-meet si Pastor Carlo, di ko po alam kung sino padadala ng Diyos. Sana nga po, kasi ano na yun eh, second time na po yun eh. Kasi si Richie Ronald po ay pinadala na, kinausap na ako. Nireject ko na po. Actually, hindi ko po talaga yung maalala. Hindi ko siya maalala, pero siya, hindi niyo makalimutan. Nireject ko pala yung flyer na binibigay niya. Sorry, hindi na ako gawin. Gumanon pala ako, hindi ko na maalala. So, ayun po, ang ginamit po na Elijah sa buhay ko po ay si Pastor Carl. Ngayon po ay maging Elijah po tayo. Maging confident po tayo na ipakilala po yung ating totoong Diyos. It doesn't matter po kung pagtawanan tayo. It doesn't matter kung sabi, ano ba naman ito? Yung lalaya parang, ano naman to? Parang tawag dito? Napapasok po eh, napapasok sila. Sa totoo na napapasok sila eh. Hindi nila pag-uusapan kapag ganyan. Pag pinag-usapan na po yung totoong Diyos, ano na bumabanggit na. Minsan po kasi ganun eh. Halimbawa, may mga post po. Alam niyo sa Bible, sa totoo lang, ano yan eh, ginaganon ko. Predicted glory, sinabi na ng Diyos. Saan nababanggit po ako ganun pag pinapakiramdaman ko rin. Kapag ka kumibo na, pag nagparamdam, sige, tutuloy ba? Pag rumeject, okay. Wag iniba na usapan, ibig sabihin, rumeject na po yun. Okay po. So, ayan po. Alam naman na po natin na mga idol ay wala pong magagawa yan. At ang nakakalungkot po ngayon ay nakikita na po natin ang mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Ako po may mga nakikita ang mga kaibigan ko na Iglesia ni Cristo na wala naman eh.
Ala naman, sino ba ang idol nila? Sino po ang Diyos nila? Hindi ko nga, baka kung pamimiliin si Kristo tsaka si Manalo, baka si Manalo sa piliin si Manalo. Manalo, pwede po ba? Kung ano yung utos, absolute eh. Sinusunod nga po nila, di ba? At alam niyo po ba, nakakalungkot nga po, yun nga, yung confidence po natin, mas maliit. Pag kinumpara sa INC, sila kay Bunoy, di po ba? At hindi confidence nun. Di po ba? Senador pa, senador. Sa INC nga po eh, lalo po ang mga INC, napaka-bold eh. Sasabihin nila, ano namin ngayon ano mo, ang namin, ang yabang pa nga po, disiplinado kami, o attend ka sa amin, ganun po sila. Ganun sila kasi sila. Nakakalungkot, ganun po. Bulag po sila eh. Right. Kaya kailangan po nilang makamit talaga ng isang isang Elijah. Isang totoong Krisyano po na confidence. Saan manggagaling po yung confidence natin? Yes, Elijah. Sa totoong Diyos. Sa totoong Diyos. The more na nakikilala po natin yung totoong Diyos, the more na nag-aaral tayo ng kanyang mga salita. Mas lalo po natin mas nagiging confident po tayo na nagsasabi na ikukwento po sa ating mga kakilala. At naipapakita po natin ang totoong Diyos. Dito po sa pangatlo ay the importance of obedience and faith. Ito, ano? So, sabi po dito sa verses 30 to 35. Kung po sa verses 30 to 35, kung tinitingnan ko nga po inutusan si Elijah ng Diyos na titipunin po ang mga Israelita. Tapos yun nga po na walang apoy. Di po ba ganun? Tapos alam naman niya, 450 prophets ang makakalaban niya. Pero ang totoo po, hindi naman talaga si Elijah. Di ba? Inutusan lang siya, instrumento lang siya. Pero nakita niyo po yung obedience and faithful nila. Alam niya eh. Alam niya, hindi ako matatalo, hindi ako mapapahiya. At hindi mapapahiya ang Diyos ng Israelita. Kung iniisip mo, sabi ko, ang tapang naman niya. Ang tapang naman niya. Baka masunod. Parang sa ngayon eh. Kung ngayon, utusan mo ako, punta ka dun sa dami. Tapos madami, no? 450. Napakahirap po nung ano. Ang hirap po nung Isa pa lang eh. Paano tayo po? Kahirap po nga po eh. Ang hirap po ng mission na binigay sa kanya eh. Pero dahil kilala po niya yung kanyang Diyos, alam po niya na tunay at alam po niya na peke yung sa 450 prophets niya. Kahit gawin 1,000 prophets po yan, wala naman po magagawa yan kasi idol lang naman po talaga, hindi naman totoo po yung Diyos. Pero dahil po sa paniniwala at yung faith at yung obedience po ni Elijah, pumunta po siya doon sa Mount Carmel at hinarap po niya ang lahat. Hindi lang yung 450 prophets, pati po yung mga Israelita. Kasi mga Israelita, hindi naman, naghihintay lang yan eh. Wala namang ano yan eh. To see is to believe po yung mga yan eh. Right. Kaya gumawa na po ng action ng Diyos eh. Sige, pakita na natin. Hindi naman makukuha sa salita lang yan eh. Mahirap ano yan eh. Mahirap po nilob ng mga yan. Sige, pakitaan na natin ang miracle. And lo and behold po. Napahiya po ba? Natalo po ba si Elijah? Hindi po. Pinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kung mapapansin niyo po, bakit parang yabang-yabang pa ni Elijah, binasaba-sabang ganun? Alam niyo po, pinakita po dun yung magnitude ng kapangyarihan ng Diyos. Ipinakita po ng Diyos na ito yung sinasamba niyo, ito yung gagawin ko. Hindi niyo kami pwedeng pagkumparahin. Naalala niyo po yung kwento yung sa 1 Samuel. Tama po, sa 1 Samuel ano? Yung nakuha po yung Ark of Covenant po ba? Si Dagon, Diyos ng Pilipinas. Opo. Yung Meribulto po ba? Tama po ba? Yung Ark of Covenant po, nakuha ng mga Philistines. Tapos inilagay po nun, tinabi sa sa Dagon. Hindi po pwedeng magsama yung hindi po pwedeng magsama yung banal sa hindi banal. Hindi po pwede. Kinabukasan po, pagtingin po ng mga Philistines, nakabuhat po yung yung Meribulto. Tinulog ka.
Tinulak na tulak na. Chop, chop. Tapos alam niyo po, itinayo nila, tinabukasan ko, putol, broken na yata yung kamay at saka yung ulo. Tapos po, ayun, nagkaroon na, dumating po yung panahon, binalik na nila yung alcohol ko. Ayaw na namin yan, kasi po, may mga plague na po, may mga sakit na po, nung dumapo sa kanila. Mga tayong na. Hindi po pwede eh. Ganun po pinapakita ng Diyos na hindi incomparable po eh. Malayo po talaga eh. Hindi pwede ipakita yung ito yung kapangyarihan ng totoong Diyos. Buhay. Kaya nga po sabi niya, live it. The Lord of the hosts, live it. Nabubuhay po. Buhay po yung ating Diyos. Hindi po siya namamatay every Friday po ba? Okay, ma'am. Pero wala, anong araw po ba na? Hindi po. Isang beses lang po niya in-offer yung kanyang buhay. Kung siya ay tao. At para po sa ating lahat yun, sa ating mga pamilya, sa ating mga tiwala, mga sinampalataya. Ito ba? Sino po ba tayo para iligtas po ng Panginoon? Wala naman po isa sa atin na karapat-dapat, sa totoo lang po. Wala pong magyayabang sa atin naman talaga na dapat lang maligtas ako. Wala po, ano? Lahat po tayo, ano tayo nun? Beal. Beal eh. Wala namang pagkakaiba po yun eh. Yung sinasamba nila Beal. Tapos ngayon, ano tayo? Hindi natin napapriority yung Diyos sa panahon natin po ngayon na naliligaw. Ganon din po eh. Sabi nga po, yung idolatry nga po, yung idol, pag may na-prioritize ka na over God, idolatry na po yun. Which is hindi po yun tama. And last po dito ay, pinakita po dito, yung God's judgment on idolatry. So, after po nun ay nagkaroon ng judgment. Ano po ginawa sa 450 prophets? Pinatay po yun. Mga pinatay po sila. No? So, dito po pinapakita, may God's judgment po talaga. Lahat po ng mga sumasamba na yan, sa idols, idolatry, time will come, lahat yung mapapahama. Right. Sino lang po yung maliligtas? Yung mga totoong manampalataya, mga totoong Kristiyano. Nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya tingnan na po natin yung mga kakilala po natin, time will come. At patuloy pa rin yan na naniniwala sa idolatry. Kahit datang ginawa po yan eh, na hindi. Sa totoong Diyos kami. Diyos. Pero sana po, maging Elijah po tayo sa buhay po nila. Kasi time will come po ay mayroong judgment ng Panginoon. Hindi po niya pwedeng isama ang mga totoong, hindi po pwedeng magsama ang mga totoong naniniwala sa mga hindi naniniwala. Hindi po pwedeng mag-mix yun. God is holy. At ang pinali po ay, in conclusion, dito po ay pinakita ng ating Diyos na siya ay makapangyarihan, siya ang may kontrol ng lahat. Alam niyo po kung ano mangyayari. At ipinapakita po rito na tayo po bilang mga Kristiyano, dapat po tayong laging magtiwala sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Kasi ang Diyos po natin, siya po ang provider, siya po ay omniscient, omnipresent, and omnipotent. Dapat po ay magalak po tayo sapagkat ang dami pong tao ngayon na hindi po natagpuan ang kaligtasan. Hindi pa natatagpuan at hindi natagpuan. Pero tayo po dito ngayon ay nagagather po tayo dito para sa Kanya. Para sa paglago po ng ating spiritual. Papalakasan po tayo ngayon dito. Hindi po tayo nakakulong sa kanya-kanyang bahay na nagagadget. Wala po tayong mahal na araw. At ang kailangan po niyan ay hindi po nasasayang yung ating paglilingkod sa atin. Nakakalungkot po kasi yung mga prophets po na ginawa, yung mga prophets po, di po ba? Nananalangin sila, nagpe-pray sila. Pero alam naman natin, wala namang patutunguhan, wala namang nakikinig sa kanila.
Di po ba, nananalangin sila sa wala namang buhay. Hindi naman totoo. Isipin nyo, may kinakausap kayo na hindi naman buhay, wala naman. Humihingi ka ng miracle sa buhay, wala naman. Pero salamat po sapagkat yung pinaglilingkuran natin ng Diyos, tunay, totoo, at higit sa lahat ay makapangyarihan. Sige po. Tapos na po ang aking devotion. Maraming salamat po. Okay. Parang ulitin na, parang kulang na. Okay, so yun na yung sabi doon, yung pagkakaiba ng tunay sa peke, no? Ng tunay sa peking Diyos. Isang tanda natin. Ano yung peke? Patay. Ng buhay. Yung tunay, buhay talaga, hindi naman patay. Kaya yun ang problema ng INC. Kung ang Diyos ay hindi namamatay, ay si Kristo raw namatay. Therefore, hindi na si Diyos. Tapos tumawag pa si Kristo na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya sabi niya, hindi raw si Kristo. Kasi tao lang siya eh. Kasi kung Diyos bakit sa tawag niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Huwag na natin kalimutan na hindi ka mo tumawag sa Diyos ko, hindi na sa Diyos. At ang namatay ay yung katawan niya, hindi yung pagka-Diyos niya. Yan ang Diyos natin. So, ang Diyos ng mundo, pati ng mga peke, hindi buhay. Ang tunay na Diyos ay buhay. Ang tunay na Diyos ay nilikha ng, ang peking Diyos, gawa ng tao. Ang tunay na Diyos, wala nilikha. Diba? Self-existent. Diba? Ang peking Diyos ay, limited power. Ang tunay na Diyos ay unlimited. Omnipotent. Ang peking Diyos ay ang tao nag-provide. Hindi nyo ito, isa naman natin yung kabaliwan. Nilikha mo na yung rebulto, tapos nagpe-pray ka. Na, bigyan mo kami ng pagkain, pagpapala, ganito, punsoy, di ba? Pagsyuhi. Diba? Pero totoo lang, saan magaling yung ginto, bakal, kahoy na pinaggawa niya? Diba? That's the, yung kamang-mga kawalan kwenta. But the true God was the provider. Ito, walang pakialam, walang malasakit. Pag nagkakasunog ka, naalala ko, kwento ng mga nanay ko, nagkasunog doon sa amin sa Bago Ilog eh. Wala pa ako nun. Nagkasunog, alam nyo nangyari, malayo pa rin, malimang bahay ko eh. Yung mga tao, buhat-buhat yan. Buhat-buhat, yung pa ako nang nililigtas. Kaya tunay na Diyos, isang totoo nang nililigtas. Ganda, no? Tingnan niyo po yung dito. Ganda. So, isa natin. Dito binigyan pa natin si Blawaki, pero ganda po. Sabi niya, number one, the people who are double-minded. No? Double-minded, they doubt. Double-minded. No? They are distorted. Kaya hindi kilala yung totoong Diyos, yung po problema ng tao yun. No? Magulo ang utak nila, delusion, double-minded. And then, yung 400, the prophet, they are powerless. The 400 prophet and God of Jezebel was powerless God. But the God of Elijah was peculiar, powerful God. Ano yung peculiar? Ay, walang katulad. Walang kaparis. One of a kind. Diba? Sabi yun, walang Diyos liban sa akin. Sabi doon sa Ten Commandments. Sabi doon, wala nang ibang Diyos, sabi ng Diyos kay Isaiah. Wala nang ibang Diyos. So, lalo pa sana natin makilala, lumali
ang pagkakilala, pagmamahal, pagtitiwala, paglilingkod. At doon lang po talaga tayo titibay. No? Magkaroon kayo ng totoong pagkakilala. Huwag religion. Yung isa natin Katoliko. Wala na. Nasa baptist ka, lumaki ka. Wala rin. Pero yun lang. Walang change life. Wala kang influence. Pero pag tunay kang Diyos, tunay ang pagkakilala mo sa Diyos, hindi lang peculiar ang Diyos. Makita natin kay Elijah, peculiar din siya. Bakit peculiar siya? Biro nyo, nag-iisa lang siya. Pero ano niya, sino 50? Wala nga. Ay, kahit yan ang drawing, paper lang gabi. 400. Diba? It's not always, tandaan nyo the principle, majority is not always right. Sabi ng Panginoon, tandaan natin ha, ano, makipot ang daan patungo sa buhay nyo lang yan po konti. Maluwag ang daan patungo sa kapamakan, marami. O konti na ngayon palagi. Siguro doon yung kasama kayo doon. O konti na nga ang baptist, baka doon sa baptist ako konti. Hindi pa kayo kasama doon sa langit. Hindi dahil baptist ka. Ibig sabihin, nasa tunay ka na, nasa tama, tiyak kayo mong kasama ka doon sa kukunti, papuntang langit. Dahil kung kilala mo at personally, may tiwala ka sa Panginoon. Kung may tiwala ka, makita natin yung buhay natin, magiging pagpapala, magiging influensya. Gagawin sabi niya, yung corruption. Bigat, no? Yung corruption, di ba? Hindi ng epekto. Pero tingnan niyo po yung ginawa ng Diyos kay Elijah. Iisa lang siya. Ulat siya. Tunay pala yung Diyos natin. Tunay pala yung Diyos sinuno natin si Abraham. Tunay pala yung Diyos ni Elijah. Ganda yung sabi, how long had you between two opinions? Yun yun eh. Hanggang kailan kayo magdududa na pagdududahan niyo ang Diyos niyo? Diba? Medyo skeptic pa mo. Eh kasi kung ako dyan, ang problema, 2-6. hindi kami niniwala, hindi namin nakita. O yan, nagbigay ang Diyos ng lindol. Huwag naman sana, lindolin tayo ngayon. Hindi, wala pero. O, sa kanya sa sabi, Lord, pagpapako na talaga, pero magsasabihin na ako, magbiripod na ako, magpe-pray na. Huwag naman sana, huwag magbiro ang Diyos. Diba? O, kaya tayo maglilingkod pag ang Diyos ang bigay pa ng mga kakaiba. Diba? So, ganda po yan, no? Yung bundok ng Carmel, naging bundok ng showdown between the fake God and the true God. Eh, sino may-ari? The earth is the Lord's. Yung kagabi kasi, the God of the mountain is the God of the valley. Ibig sabihin ng Diyan, pinapakilala niya, ako may-ari lahat, ako taga ang Diyos ng one. Pero ang mundo, di ba, hindi kilala ito. So tayo nakakilala, saan ipakilala natin siya? Nanindigan, di ba? Katulog. At sana ay madagdagan tayo. Magdadagdagan lang yan kapag may mga seryoso naniniwala. Okay, sige po. Prayer time lang tayo. 1 to 2 minutes. No? Pray natin yung ating pag-stay, pag-iingat, at yung mga parating hanggang bukas. Pray natin ating bansa. Pray natin ating mga missionary. General na po. 1 to 2 minutes. Tapos, i-close po ni ako na close. Okay, so dyan naman na pa. Pray natin ating bansa. Pray natin ating mga leader. No? Yung eleksyon, malapit na. Yung ating lupa, pray natin. At yung Quirino o yung ating missionary doon. Yung provision sa ating mga missionary. Okay, so ito na po. May konting good news na po. Pakinggan niyo po. No? Ito ang good news. Parang si PCO. Simulan natin sa isang magandang balita. Hindi po, totoo po. Ito yung magandang balita. Hindi na po ang biyaya ng Diyos. Hello? Opo, napakabait ng Diyos. Kaya nakikita yung konting negative dito. Alam mo, okay. Pagkain niya ng mabutikin. Pasalamat tayo. Hindi po. Ito po biyaya ng Diyos. Makinig kayo. Pasalamat tayo. Okay, so pakiano na pala. At magandang umaga po. God bless po. Ito po ang good news. Di ba?